mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 9 na 2026. At yung ngayon ay papunta dyan sa may Lopez Building sa may Ortigas Avenue, Meralco Street, Ortigas Center, Pasig City po yan. At dadalhin po natin sa may Industrial Street, Circulo Verde, Bagong Bayan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Pagkagabi, merong mga nagpapalipad ng drones. Malversation, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Samantala, umaasa ang mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente na hindi mababasura ang reklamo tulad na nangyari sa reklamo laban kay Paulo Marcos Jr. Iginiit ni Senting Pilipinas co-convener Kiko Aquino T na matibay ang mga nakahanap na ebidensya para mapatunayan sufficient in form and substance ang dalawang reklamo. Sakaling may maghain ng ikatlong reklamo, sinabi ni na posibleng i-consolidate o pagsamahin ang lahat ng reklamo bago tingin ng House Justice Committee. Ay, na tamang standard yung gagamitin nila sa sufficient in substance dito sa mga complaint ni Vice Duterte kung gagamitin man din proseso noong kaso ni President Marcos. Pagkaman sa tingin ko mali ito, I think makakalusot pa rin po tayo kung ebidensya lang ang magiging usapan. Samantala, hindi na ipinagulat ng kampo ni Vice Presidente Duterte ang ikatlong impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ng spokesperson ng defense team na Vice Presidente na si Attorney Michael Owa na inaasahan na ng kanilang kampo ang panibagong reklamo. Sa ngayon, patuloy nilang babantayan ang mga development at tiniyak na sasagutin ito sa naangkop na proseso alinsunod sa konstitusyon. Sa iba pa naming balita, tikom pa rin si Senador Rodante Marculeta sa imbitasyon ng Philippine Coast Guard na sumama siya sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Marculeta na dapat isubok ang Kalayaan Island Group sa Palawan na sinasabing nasa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa panayam sa DZMF, sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Dariela, wala pa rin tugon ang senador pero nakahandaan niya ang Maritime Awareness Flight sa lugar sakaling maunlakan nito ang imbitasyon. Hinikaya ng anak ng senador na si Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta na sumama sa patrolya matapos isulang na dapat ibala sa kanyon ang mga opisyal ng pamahalaan sakaling magkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi naman ni Dariela na higit pa sa pagkadismaya ang kanyang nararamdaman sa pahayag ni Senador Marcoleta. Nalagpasan ko na siguro yung part na disappointed ako. Lalo na ako sa part na nalulungkot na ako. Nalulungkot ako in the sense na ang daming Pilipinong bumoto dito noong nakaraang eleksyon. Para sa akin, kapag senador ka, dapat ang titindigan mo karapatan ng ating mga kababayan Pilipino at ang interest ng ating bansa. Para naman kay UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director, Jay Batumbakal, dapat mas maigtingin ang pagpuna sa pag-igipit ng China sa West Philippine Sea sa halip na isubok ang Kalayaan Island Group. Kahit ba hindi na sila tayo nagsana, di ba dapat tayo rin? Hindi rin tayo dapat ibigay.
kung gusto niya talaga na magkaroon ng isang maayos na settlement, no, na acceptable to both parties, di dapat umantong yan hanggang sa talaga magkaroon ng usapan, ng negosasyon at hatian. O hindi yung wala pang nangyayari, iba muna. Umarangkada na ang public consultation ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation hinggil sa isinusulong na panukalang layong ipagbawal ang mga political dynasty. Sinabi ni Committee Chairman Senadora Riza Ontiveros na layo ng public consultations na alamin ang mungkahi ng taong bayan sa panukala at makabuo ng batas kontra political dynasty na magiging praktikal, naaayon sa konstitusyon at prioridad ang kapakanan ng mga botante. Kabilang sa dapat tukuyin ang degree of relationship. Gayon din, kung hiwalay ang pagbabawal sa national at local position at kung paano ito paiiralin sa party list system, barangay at sangguniang kabataan. Isinagawa ang unang public consultation sa Rizal High School sa Caloocan, Pasig, habang magdaraos ng hiwalay pang mga consultation sa Laguna, Bulacan, Bacolod at iba pang lugar sa Pilipinas. Nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 4th Division para kay dating Senador Bong Revilla matapos tumanggi ang kanyang kampo na magpasok ng apela sa kasong draft kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan dahil po ito sa kwestiyon sa legalidad ng impormasyon sa kaso. Nagpasok naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Revilla na si dating DPWH engineer RJ Tomasic at ang accountant na si Juanito Mendoza. Bago nito, muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division sa 16 ng Pebrero ang pagbasa ng sakdal laban kay Revilla at Mendoza sa kasong malversation matapos magmosyon ang kampo ni Revilla na mag-inhibit ang isang hukom sa kaso. Itinanggi naman ng kampo ni Revilla ang aligasyong sadyang dinedelay ang mga pagdinig sa pamamagitan ng paghain ng mga mosyon. Giit nila, hindi nabigyan ng sapat na panahon ng dating senador para aralin at sagutin ang mga kasong inihaing laban sa kanya bago naglabas ng warrant ang korte. Samantala, nagpasalamat si Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla sa mga nakisa sa prayer rally para sa kanyang mister at iginit na patuloy na maninindigan para sa hustisya at katotohanan. Sa iba pa nating balita, higit 80 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng Social Welfare and Development Department sa mga napinsala ng bagyong Basyang. Sinabi sa DCMM ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Gumao, na saklaw ng tulong ang mga family food packs, ready-to-eat meals, hygiene kits, modular tent, at marami pang iba para sa higit 200 pamilya o katumbas ng halos 800 individual na naapektuhan ng hagupit ng bagyo. Bukod dito, may alok ding financial assistance para sa mga naapektuhan ang kabuhayan. Gayon din ang burial assistance sa mga naulila ng pumanaw na individual dahil sa bagyong Basyang. Ngayon po, para suportahan naman yung kanilang recovery and to restore the normal psychosocial functioning of these disaster-affected populations, ay nagpo-provide tayo ng financial assistance. But then again, we understand na marami po sa kanila nasira yung kanilang kabahayan at kabuhayan. Kaya meron tayong intervention na tinatawag na emergency cash transfer. Nasa evacuation center pa rin ang libo-libong residente sa Iligan City matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Sinabi sa DCMM ni Iligan City Mayor Frederick Xiao na halos 10,000 pamilya o halos 22,000 individual ang apektado ng bagyo na karamihan ay totally washed out ang mga bahay. Sa Surigao del Sur, hindi pa rin nadaanan ang National Highway na nagdurugtong sa probinsya sa Surigao del Norte, kaya gumagamit na ng pump ang ilan para makatawid. Sinabi ni Governor Johnny Pimentel na sa ngayon 2 kilometro pa lang. Na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.